So ayun po ano. Pero bago tayo mag-umpisa, big shoutout muna sa tropa nating si Sir Oliver Centeno. Yan, Sir, yes po, sa mga susunod na panahon, sigurado sasama ako sa inyo at very excited ako sa mga pwede kong matutunan sa mga tropa nating nakamontero din. Ngayong araw, pag-usapan natin kung bakit SUV yung kinuha natin na sasakyan, no? Bakit nga ba hindi na lang crossover? Bakit nga ba hindi na lang MPV? Bakit hindi na lang sedan ulit? So yan, dito sa video na to, pag-usapan natin kung bakit galing ako sa isa sa pinaka sikat na sasakyan dito sa Pilipinas, which is Toyota Vios. So ayan, pag-usapan natin, let's go! Bago ang lahat, drive muna tayo, mag-ubos tayo ng diesel! Let's go! So ayun, na galing kasi ako sa sedan. Actually, very ano naman ako eh. Very satisfied naman ako dun sa nakuha naming sasakyan dati pa, no? Noon pa yon, way back 2015 pa, pero ang model niya 2016. Very good sa akin yung Vios. Kaso nga lang, marami nang naging sitwasyon sa buhay ko na nangailangan akong manghiram ng sasakyan para maisakay ko lahat ng kailangan at gusto kong isakay. Kaiba kasi yung kailangan mong isakay sa gusto mong isakay. So, yun. Minsan-minsan lang naman yun. Pero yung mga ganong sitwasyon kasi mapapaisip ka na sana wala na lang problema. Sana hindi mo na lang iniisip na ito yung kailangan mo, ito dapat yung kailangang magkasya. So yun. So nung mga bandang lagpas kalahati nung paggamit ko sa sasakyan, which is yung 5-seater na Toyota Vios, na-realize ko, sabi ko, ang gusto kong susunod na sasakyan SUV na. Kung hindi SUV, at least man lang MPV. Hindi ko pa nga alam kung ano yung MPV dati. As in, wala akong alam. Kasi nung nagkasasakyan ako, hindi naman na ako nag-research kung ano pang mga bagong kotse dyan. Wala na akong pakialam. So yun, nung nagkaroon ng opportunity na makakuha ako ng bagong sasakyan, which is ngayong taon na yon, itong taon na to, 2026, sabi ko hindi ko na palalampasin yung pagkakataon. Susubukan kong kumuha ng Toyota Avanza. Kasi sa Avanza 7-seater, kasya lahat ng kailangan kong pagkasyahin. Tapos maganda din naman siya dahil gawa ni Toyota. Hanggang sa dumami yung kaalaman natin, dumami yung mga na-research natin. Nakita ko yung Toyota Veloz, nakita ko yung Innova Zenix, tapos Expander. So nag-end up ako na ang gusto ko talaga is Innova or Veloz, tapos Expander. Ang problema lang kasi sa Veloz is CVT siya. So sa mga medyo matagal nang naka-follow sa akin, alam na ninyo na ayoko talaga ng CVT transmission. Wherein kahit na medyo maganda yung gawa ni Toyota ng CVT, no? Kasi meron siyang launch gear, kumbaga meron siyang Primera. Kaya hindi ganong hirap yung CVT niya. Research niya na lang din kung ano yon. Pero kung gusto nyong gumawa tayo ng separate video tungkol dyan, gagawa tayo. Just let me know sa comment section, ha? So ayun, nung ang choices ko na is Expander, Innova, Veloz, sabi ko parang bitin. Parang yes, na napagkasya ko nga lahat. Pero pagdating sa Expander tsaka sa Veloz is parang same lang din sila ng Vios. 1.5 liter engine, tapos mas pinataas lang ng bahagya, tapos 7-seater, no? Parang wala gaanong upgrade na magaganap. Nagagastos ka, bibili ka ng bagong sasakyan, ma-heartbreak ka kasi kailangan mong mag-buy and sell, mag-sell and buy. So yun, napag-isip-isip ko na since parang kaya naman ng budget, why not kumuha na lang ng SUV, no?
So doon na ako napa-research tungkol sa SUV. 'Di ba? Naisip ko para lahat na pwede kong puntahan, wala na talaga ako magiging problema. As in, kahit magbundok man yan, mag-camping man yan, or kung saan-saan man ako makarating, Baguio, Bicol, 'di ba? Lahat na mapupuntahan ko nang walang aberya. So nag-research na ako. Doon na ngayon nalaman ko yung top 5 na SUV dito sa Pilipinas, which is yung Fortuner, Montero, Everest, Terra, tsaka MUX. Yan yung mga choices ko talaga. Hindi ako tumingin ng EV gawa ng para sa akin, sigurado marami ding mag-a-agree tungkol dyan sa mga EV na yan, na ang mga EV talaga is hilaw pa dito sa Pilipinas. Ang kasikatan ng isang sasakyan, yung peak ng kasikatan ng sasakyan is doon pa lang matetesting kung kaya ba nila yung load ng mga buyer pagka sabay-sabay yan silang pumunta ng kasa at gustong magpagawa. 'Di ba? Uy, oh, Destinator. 'Di ba? Doon pa lang natin malalaman kung doon pa lang natin matetesting yung peak, yung umpisa na peak ng benta ng mga SUV, MPV na yan. So sa case ni BYD, ngayon pa lang nag-uumpisa yung skyrocket ng sales niya. Ngayon pa lang din natin malalaman kung reliable ba siya o kaya niya bang panindigan yung pyesa ng mga sasakyan niya. So yun, kaya hindi ako nag-search ng mga electric. Ang focus ko talaga diesel or gasoline na engine. So dyan na pumasok yung Toyota Fortuner Everest. Ang unang-unang choice ko talaga is Everest. Yung Everest kasi new generation na siya, no? Bagong update, napakagwapo, napakalapad, ang daming tech sa loob, napakaganda ng interior, ang daming safety features. So focus na talaga ako na Ford lang ang bibilin ko. Hanggang sa napa-research pa ako ng mas malalim, no? Meron palang isang community dito sa Pilipinas na ayaw sa Ford. At reliable yung sources ng kanilang pag-ayaw sa Ford. Yung iba owner, yung iba dating owner, yung iba is sa father nila. So nakikisama rin sila pagpapagawa. Napakarami kong nabasa na hindi gusto yung experience nila pagdating sa Ford, kahit anong Ford pa yan. Tapos doon ko na nalaman yung about sa timing chain at timing belt, no? Ang Everest pala is naka-timing belt. So goma na nasa loob ng engine natin na kailangan daw palitan every 40,000 km. Sa akin walang problema yun, kasi ang baba lang ng kilometer ko lagi-lagi. Dito lang naman tayo nagdadrive. Hindi naman tayo nagdadrive ng palayuan talaga. So para sa akin hindi ganong aberya yung about sa timing belt. Tapos sobrang dami ko pang napanood sa T, sa Blue, sa kung saan-saan, sa Red. Dami kong nabasa, ang dami kong napanood na ayaw talaga sa Ford. So nag-isip ako ng second option. Nakita ko ngayon na malapad din pala yung Nissan Terra. So yung Nissan Terra, pinuntahan namin ng asawa ko sa Nissan, tinestingan namin, napakalaki ng discount nila nung time na yon. Sobra. Na-tempt talaga kami kung kukunin ba namin yung Nissan nung time na yon. Tinest drive ko kasama yung asawa ko. Gagawa din ako ng video about dun sa test drive namin. Nandun kasi sa isang camera ko. Para sa akin wala siyang lukso ng dugo eh. Alam mo yung feeling kapag sumakay kayo sa isang kotse, sa mga nakarami na ng sasakyan dyan, pagka sakay ninyo, eto na yun, gustong gusto ko talaga to. Ang ganda talaga ng interior, ang ganda talaga ng takbo, ganda talaga ng hatak. So para sa akin, nung tinestingan ko yung Nissan Terra, no offense sa mga naka-Nissan Terra, naboringan ako dun sa interior. Yung mga naka-Nissan Terra dyan, feel free lang na sabihin ninyo yung side ninyo sa Montero ha. Kasi
yung mga opinion naman na ganyan is subjective yan, no? Magkakaiba talaga tayo ng opinion pagdating sa sasakyan, sa feels, sa design, kahit nga sa mga tao. Meron para sa iyo maganda, para sa akin hindi, di ba? So iba-iba yan bawat tao. So sa akin, para sa akin hindi talaga naging okay, or hindi ako nagandahan sa Nissan Terra, interior and exterior. So sabi ko, kahit na laki ng discount ninyo, parang hindi ako nainganyo, parang ayoko. So hanap ulit ako ng option, hanggang sa napunta ako dito sa Montero. Na-review ko na itong Montero pala is ito yung dating Pajero. Actually matagal ko nang alam, pero nag-deep dive pa ako sa pagre-review about sa Montero, no? Ito pala yung dating Pajero na talagang pinakamatanda sa mga SUV. Sobrang dami nang napatunayan sa sales, sobrang dami nang napatunayan sa reliability. Yes, hindi pa rin talaga niya matatalo yung Fortuner, pero yun na nga, reliable naman si Montero. Pero magpasa ganun pa man, syempre meron tayong top 1, which is yung Montero. Yung top 2 ko talaga na gusto kong kunin is yung Fortuner. Gandang ganda talaga ako sa LTD tsaka Q ng Fortuner. LTD, Q, tsaka yung GRS. Ang problema lang, para makakuha ka ng Q, aabot ka ng mas mataas na presyo. Sobrang layo. Malayong para sa akin. Hindi na kakayanin, no? Tapos dagdag mo rin na tagtag daw, ang daming ganto, ang daming reklamo, 'di ba? So yun, nung napag-isip-isipan ko, sabi ko, eto na talaga yung sagad ng budget ko. Hanggang dito lang at hindi na ako exceed. Kahit sino naman siguro, 'di ba? Meron lang kayong sagad na budget kapag kadating sa mga pagkuha ng mga sakyan, cellphone, yung mga mamahaling gamit. So hanggang dito lang talaga yung budget ko. May discount din naman si Mitsubishi. At nag-end up ako na ito na yung kinuha ko. Kasi kung yung kinuha ko is yung Fortuner G, nako, boring na boring talaga. Pasensya na sa mga naka Fortuner G, ha. Magpapakatotoo lang tayo. Maraming na cost cut sa Fortuner G. Meron din akong ginawang video, or possible gagawin ko pa lang na video. Kung alin man maunang upload, abangan nyo na lang kung wala pa. Yung Fortuner G talaga is plain masyado para sa akin. Walang paddle shifter, walang camera. Sabi nila malabo daw yung camera ni Mitsubishi, pero yung Toyota Fortuner G walang camera. Di ba? Tapos naboboringan din ako sa front fascia niya. Hindi ako ganong nagagandaan sa front fascia ng G, ha, yung G. Kasi magkaiba yung QLTD at GRS sa Toyota G at saka V. No, 6 kasi ang variant ni Fortuner. So yun yung mga naging choices ko. Kung hindi man Fortuner Q yung makuha, dapat Montero na lang. Pero first choice ko pa rin talaga to, kasi gandang ganda talaga ako dito, eh. Masaya ako nung na-testing namin itong Montero. Kasi ang ginawa ng asawa ko, wala silang test drive nito. Ang ginawa ng asawa ko, naghanap siya ng pwedeng marentahan na Montero, no? Wala kaming paglalagyan ng parking pag sakaling 24 hours. Kasi na-rent niya is 24 hours, eh. Half day, okay lang. Binanatan ng asawa ko, gulat ako. Bigla na lang mayroong magdi-deliver ng sasakyan para lang ma-test drive daw namin bago man lang kami bumili. So yun, ang saya nung ginamit namin. Inakyat namin ang Antipolo, napakabilis, napaka-comfort. Yung lukso ng dugo na hindi ko na-experience sa Nissan Terra, nandun. Talagang may lukso ng dugo. Talagang feel ko na masaya ako nung gamit ko yung nirentahan namin na Montero. So yun, kaya nag-end up ako, sige kako, let's go na, Montero na. Nandyan na, mahal mo na talaga. Gandang ganda ka talaga dun sa sasakyan. Kaya tayo ngayon naka Montero GLS automatic transmission white diamond. So
So ayun, hanggang dito na lang muna yung story time natin. Sana nakapili na rin kayo ng bago ninyong sasakyan. Kung gusto ninyo magpasuggest, tutulungan ko kayo, comment down below para magkaalaman na tayo kung anong gusto nyong kotseng kunin at malaman natin kung hanggang saan yung budget range ninyo makuha yung pinakamagandang sasakyan na pwede. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Thank you sa mga nanood. Like, follow, subscribe, share sa mga tropa ninyo. Pakinggan ninyo pag wala kayong ginagawa, pag naghugas kayo ng plato. Peace!